guys, how are you? Today's my dental appointment. Let's go! Ayun nga po mga ka-viewers, gaya ng sabi ni Brenmar, napupunta daw siya sa dental appointment niya. Ay hindi lamang naman po siyang excited, kami rin pong mga magulang. Ay dahil po 5 years old na siya, ay nga ngayon po siya makaka-experience ng pagpapadental. Dati po sa books at sa TV lang niya nakikita, ngayon po mararanasan na niya. Tingnan po natin kung anong magiging reaksyon niya doon. At habang nasa daan niya po ay nag-request na picturean ko daw ang ngipin niya at ilagay ko daw sa Bay in Canada. Ay, ang pagkakangirit! Yan po ngipin sa bandang taas na medyo nakatikwas na. Yan po ang concern natin ngayon. Pero maintindihan pa po kung talagang bubunutin nga dahil hindi pa naman masyadong nauga. Ay siguro nga po masyado lang kaming excited. Sobrang mahal nga po pala ng pagpa-dental dito. Kaya ngayon nga lang din namin dadalhin si Brenmar sa dentist. Pero hindi naman ako nag-worry sa ngipin niya dahil malinis naman at mukhang walang cavity. Nito nga lamang pong 2 months ago, sinurgery ang 2 wisdom tooth ng panganay ko. Ay pagkatapos maalis ang insurance, ay nasa $1,000 pa ang binayaran ko. Ay talagang may lasa din sa katulad nating hindi naman yayamanin. Yung insurance benefits ko po kasi ay 50% lamang. Ay gawa ng kung kukuha ko ng 80 ba yun o 85%, abay may higit $100 ang babayaran ko buwan-buwan. Sa 50%, wala naman kasi akong binabayaran, kaya yun na lang muna. At saka yung asawa ko naman ay malapit na siya sa full-time. Pag na full-time siya ay full benefits na rin kaming mag-anak, 100%. O, diba? Kaya antay-antay na lang muna. Meron naman po ditong program na Healthy Smile Ontario na ang 18 years old pababa ay libre ang pagpapadental. Kaya lamang, base sa aming income tax ay hindi kami qualified at yun daw ay para sa low income lamang. Ay anyari? Wala naman kaming budget sa dental. Minsan nga mapapaisip ka may pagka-unfair. Kasi yung ibang nagpa-echos-echos lang ay sila yung makaka-avail ng free services. Ay mantalang yung mga nagsisipag bayad ng tax ang hindi maka-avail ng mga free program or services. Pero teka, meron naman po tayong good news dahil meron na po tayo ngayong tinatawag na Canadian Dental Care Plan. At paano po tayo makukwalify dito? Ito po ang mga eligibility criteria. Kailangan daw po ay wala tayong access sa dental insurance galing sa ating employer or any private insurance na kinuha natin. Pangalawa, kailangan po ang adjusted family net income ay less than 90,000 Canadian dollar. At ano nga daw po yung adjusted family net income? Ito po yung net income na mag-asawa na pinagsama. Plus, kung may natatanggap na child benefit yung mga anak nila. Pangatlo, ay kailangan Canadian resident for tax purposes. At pang-apat, ay kailangan nag-file kayo ng tax return nung nakaraang taon. Para naman po sa may mga dental coverage through government social programs, kagaya ng may dental coverage through provincial, territorial, or federal government social program, maaari daw po kayong makwalify. Pero, kung mamimit nyo nga rin po yung eligibility criteria na mga nabanggit ko. Naku, mukha pala tayo ditong dadaan sa butas ng karayom bago makwalify. At kailan po pwedeng mag-apply? Actually, yung mga seniors po na ang edad ay 87 pataas, nagsimula na po noong December 2023. At yung mga senior naman po na 77 years old to 86 ay nagsimula na po nitong January 2024. Tapos yung 72 years old to 76 years old, next month na po magsisimula, February 2024. At yun naman po mga senior na edad 70 to 71 years old ay sa March po magsisimula. Yun naman pong 65 to 69 years old, sa May pa po ang simula nila. Tapos yun naman pong mga adults with valid disability tax credit certificate, sa June 2024 pa po magsisimula.
Yun naman po mga bata na under 18 years old. Sa June din po sila magsisimula. At yun naman pong all remaining eligible Canadian residents ay magsisimula po ay sa 2025. Pero teka, paano naman po yung other coverage for families with young children under the age of 12? Actually, pwede na po kayo mag-apply hanggang June 30, 2024. Pero take note, kailangan eligible po sa criteria. Yun pong mga nagsimula nung December, pinadalhan po sila ng letter. Pati po yung January, and then susunod na rin po yung February at March. At yung mga mag-start po ng May, pwede po silang mag-apply online. Ayan, nandito na po tayo sa clinic. Agad naman nakasilip si Brenmar dun sa ginagawa ng dentist sa pasyente. Na-curious agad siya. Ay mabuti na lang may upuan dito. Kaya lang sana nagdala pala tayo ng bond paper at saka lapis para naman may pagkaabalahan siya. Dahil may gagawin pa tayong konting paperwork, tapos ang dentist hindi pa ready. Naku, maiinip ang batang ito. Ay, mukhang inip na nga si Brenmar. Ayan, mabuti nag-request naman siya na ipakita na naman daw ang ngipin niya. Ay naku, ang laway naman. Ay, ano ba naman iyan at may padila-dila pa. Ayun po, tinawag na ng dentist si Brenmar. Abay, tinanong siya kung ilan daw ang kanyang ngipin. Abay, ang sagot niya ay 20. Ay, nung bilangan nga ng dentist, abay 20 nga. Ang galing naman. Matapos pong ma-examine ang ngipin niya, ay hindi pa naman daw po pwedeng bunutin dahil hindi pa masyadong nauga. Dahil pag binunot daw po yan ngayon, ay yung mga katabing ngipin ay maghihiwa-hiwalay. Wala naman daw pong cavity si Brenmar. Ayun ang advice sa kanya, mag-toothbrush twice a day, umaga at gabi. Ang tagal ay yung kagaya ng sa happy birthday song. At saka kailangan daw ang gamitin na toothbrush ay yung regular lang. Kagaya nito, hindi yung electric. At saka dapat daw gamitan ko ng dental floss. At bago po tayo umuwi ay pinag-treasure hunting muna siya ng dentist sa drawer. Ayun, nakakuha siya ng mga laruan. Kaya masayang masaya naman siya habang daan. Magkano nga po kaya ang binayaran natin pagkatapos maalis ang 50% na insurance? Mamaya po tingnan natin. Ay, nagbayad po tayo ng $55. Ay, maigi pa ako na lang ang bubunot pagka talagang ugang-uga na. Maigi ring pang grocery. Ay, anong daming saging mabibili noon. Ayan nga po, tadaan muna tayo sa Freshco para mag-grocery ng kauntian. Ay kung hindi nga po tayo nagbayad kanina, ay di sana'y marami-rami ang ating mabibili ngayon. Wala na naman po tayong dalang bag. Ay dahil wala naman po talaga tayong planong bumili ngayon. Ewan ko nga ba, at sa tuwing mapapadaan tayo dito sa tindahan, hindi natin maiwasang hindi pumasok. Pero hindi na po bali, dahil pag nasa loob na tayo, ay saka natin naaalala na may mga kailangan pala tayong bilhin, gaya nitong saging. Oh, wala na tayong saging ngayon. Ay hindi pa naman ako mabubuhay na walang saging sa araw-araw. Eto namang si Brenmar ay napaulot na naman magpabili ng ganitong cheese. Ay hindi naman niya kinakain. Pero hindi na bali kung hindi niya kainin. Paborito naman niya ng kanyang kuya.
Ayun, wala na nga rin pala tayong itlog. Eh, mahilig pa naman si Brenmar dyan. Yan palagi ang kinakain niya, kasama ng kanin at nilabong kalabasa. O kaya nagpapaluto siya niya na may kasamang kamatis at sibuyas. Pag sa hilig naman sa sibuyas ng batang ito. Kanina nagpapabili siya ng Oreo, kaya lang hindi natin pinayagan dahil sobrang tamis. Kaya lang ngayong nasa cashier ay nakita ang Smarties, ay kaya yan, pinayagan na. Ayan, nakabili lamang po tayo ng pang-pancake, tinapay, kape, itlog, pandesal, saging at cheese. At saka yan nga palang Smarties ni Brenmar. Tumulong din naman kung kailan nasa building na. Ay naku, at iniwanan. Thank you for watching. Don't forget to brush your teeth twice a day. Morning and evening. Hanggang sa muli. Bye-bye. I love you.